Hello mga kabirds. So ito na naman tayo sa pag-hiking. Kahit na-disgrasya mag-hiking. Dahil kung natatandaan nyo, di ba? Sabi ko may babalikan ako dahil hindi namin natapos yun. Dahil may snow pa. So ngayon, itutuloy namin yung hindi namin natapos. Yun. Hopefully maganda ang panahon, makita namin siya. Naka isang oras kalahati na kami naglalakad mula sa trailhead. Huminto lang dahil may nakita kaming magandang tubig. So diyan kami pupunta. Dito pala yung sinasabi nila, hanggang dito lang yung bike. Hindi na allowed. Oh. So dito sila mag-iiwan ng bike. Saan nyo lalagay ba yun? Kita niyo ba? Ayan. So pupunta kami ng ang tawag nun? Marble Lake. 7.6 pa ata eh. Bakit kasi Brian Creek? Tara. Another tulay. Nakalagay doon. Attention, bear. Luzon! Actually, bago kami nakarating dito mga kabirds, naka-encounter na kami ng bear sa daan. Cub. Ano bang tawag yun? Basta baby. Baby siya. Na hindi siya black bear, kundi grizzly. Kaya mas nakakatakot. Kasi mas aggressive ang grizzly kaysa sa black bear. So, yun. Kaano kami? Pahinga ng konti. Good morning mga kaberks. Ganito yung panahon. Good morning. Di na nakapag-video kahapon. Nalobat ang cellphone. Pupunta kami sa Lake Sunburst. Sunburst ba yan? Medyo mag-pronounce, mahirap. So basta yun. 1 kilometers. 8:30 kami nag-start. Kumain na kami bago mag-hike para may energy. Kahit mahangin, malamig, nasa bundok. Ang ganda. Anong movie nga yan? Diba yung mga pambatang movie? Wow. Glacier ng Mount Assiniboine. Daming tubig kaming dinadaanan dahil ilang araw nang umuulan daw dito.
So ngayon lang medyo nagki-clear sky. Ayan na yung lake. Ayan na, ayan na. Beautiful. It's beautiful. Nagkatotoo din. Thank you, Lord. Oh, so nice. Hi. Beautiful. Wow. Tayo ng Elizabeth Lake. Hindi magkasya sa phone ang laki ng bundok. Yan na yung glacier. So, may cabin dito. Ito yung cabin nila. Sabi nila, dito daw nakatira yung dating si Elizabeth na warden. Warden ng itong lugar. Ayan. Sunburst. Ayan natin yung sign doon. So, siya yung nagbabantay dito. Si Lizzie. Diba? Galing. Ang ganda ng view ng tinutuluyan niya, diba? Grabe. Di mo na siguro maisipan umalis dyan. Nice. Patukad na. Hingal na. 4 kilometers pa. Maganda oh. Pakyat na. Ay. Pagod. Pakyat. Nasa elevation na kami. Taas na. Hingal na. Kanina, di ba? Nandun kami sa baba. Nasa lake. Ngayon, nasa taas na kami. Ayan. Nice. Okay mga ka-bergs, nandito na kami sa nilalakaran. Hindi yung peak, may peak pa. Ano lang to, talo yung bungad. Kumbaga, kaya sinabi na peak, para lookout lang. Pero dito pa lang, worth it na. Yung ba naman magkawala-wala kami, nawala na kami ng pag-asa.
Pero binigyan kami ni Lord ng pag-asa. At maganda pa ang araw, ang panahon. Diba? Sana mag-clear sky. Kung hindi naman, para sabihin, abuso na kayo ah. Isang pangarap na nagkatotoo. Pero bago mo makamit ang pangarap, madaming sakripisyo. Muntik pa ako hindi tumuloy dahil sa sugat ko. Pero pag-asa ng Lord. Lakas ng loob. Paniniwala sa Kanya na bibigyan niya ako ng lakas ng loob. Makita tong creation niya. Doon may daan. Less than 2 hours. Wow. Mm. Tatlo ang lake. Yung sa kabila, Magog. So ito yung Elizabeth. Yan yung Sunrose. Yan yung Magog. Ah. Hindi lumitaw yung Mount Asinabon. Yan. Ilang lake na po? Kita dito yung lodge mga kaburbs. Kasi yung Magog. Magog Lake. Hindi man lang mag-show up si si Mount Asinabon. Natatago ng Nakita ba yun? Lodge na yun. Yung mga kulay pula. Hindi masyadong aninag. Mata ko lang ang nakakaaninag. Ito kaya ito pupunta. Daan na to. I see. I see. Han!
Babalik na kami. Dahil masyado nang windy. Yan na siya. Ang malaking mountain. Itong pinuntahan namin parang pang beginner. Consider mo ba itong pang beginner? Malayo lang siya. So, kailangan lang siyang endurance para tumagal ka sa paglalakad. 'Di ba? Pero madali. Madali naman. Kahit sino pwede makapunta dito. Tabaan na. Yung Wonder Pass na yan, hinahike pa. Maganda ka daw. Yung papunta ng Sunshine Village, yung Wonder Pass eh. Oh, mahal dyan mag-check-in. Last time na mag-check-in sana kami, mag-stay kami dyan eh. Napakamahal. Pikit mata. Kailangan mo mag-reservation. Eh, hindi na-approvean yung reservation namin. Buti na lang din. Kasi pagkamahal niya. Exactly, Saturday today. We can come back later. Hindi naman kita. Hindi, mamaya yung pag-alis. Hindi kita no. So yung mga gamit nila dito, ini-helicopter nila. Katulad ng mga gas. Malapit na mag-show up ang tuktok ng Mount Assiniboine. And then, ayan ang lake niya. Bababa kami dyan. Napahinga na kami. Ako pala, ng konti. Sakit na ng tuhod ko. Dito na kami. Ayun yung lodge. Yung pinunta namin kanina. Ayan. Ito na yung lake. Lake
Magog. Sana mag-show up ang Mount Asilabon. Yan. Yan, hinihintay kong mawala yung ano niya, yung mag-clear sky, yung point niya. May waterfalls dito eh. Di lang masyadong kita dahil ayan. Ayan. Pabos na yung glacier niya. And the gorgeous mountain. Good morning mga ka-bergs. So paalis na kami. Bago kami umalis, nagpakita siya. Yung mountain, Mount Asilabon. Oh. Diba? Clear na clear. So nakaimpake na kami. Alis na kami. Dito kami nagtulog sa number 4. Yung kahapon tumating. Ito, pagdating namin nandito na, hindi pa rin ata sila aalis. Masyado silang nag-i-enjoy dito. Ito, dalawang araw tong wala na. Ito. So, walang natulog dito ng 2 days. Pero pag nag-check ka sa ano nila, website, fully book, baka yung iba nagka-cancel. So, ito yung locker room dito. Storage area. 2 lang, pero 4 ang tent nandito. Yung the rest nasa doon sa kainan. So, ito yung starting ng campground. Ito yung sign. So, dito na kami mag-head out. Ayan. Start na ng journey. Ayan. Doon kami kumukuha ng tubig sa baba. May water source doon. May palabas na rin. So dito kami. So see you na lang mamaya. Kapoy na. Nandito na kami. Parating na kami mga ka-berks. Ayan, dito na kami mag-stay. Wala kaming kasama. Ano naman, ay yung outhouse. Ito yung river na tinawiran namin noong nakaraang araw. So kami kukuha ng tubig para inumin. Hindi mo na kami nag-set up dahil pagod na. Kumuha lang kami, ay nagkut-kut ka lang. Kut-kut. Nakarating na mga ka-berks. So 8 o'clock kami umalis doon, 11 na.
So 3 hours namin nilakad yung 9 point something. Pagod, grabe. Pag malapit ka na dun sa destination, eh parang yung 30 minutes mo eh sobrang layo. Ay, pero thankful kami na nakarating at nakabalik sa sasakyan. Wala naman kami nakitang bear along the way, so thank God. Maraming alam poop ng bear at maraming berries siyang kinain. Yun, pahinga muna ng konti dahil kakapagod. So yun mga kaberks, thank you.